Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay puspos para maglingkod. At ang mga layunin po ng ating gagawing pag-aaral ay una, maunawaan ang kahulugan ng anointing of oil. Ang ikalawa, malaman ang kahalagahan ng pagpupuspos para sa paglilingkod. At ang ikatlo, matanggap ang hamon na hanapin ng Diyos at ang kanyang pagpuspos. Sa Bible, ang pag-anoint po ng langis sa isang tao ay tanda ng pagpapagaling ng Diyos sa mga may sakit at karamdaman. Ito rin po ay ginagawa kapag nagtatalaga ang Israel ng mga bagong pari at ng mga bagong hari. Ang langis na ipinahid ay tanda po ng pagbibigay kapangyarihan ng Holy Spirit na kailangan sa pagtupad ng kanila pong mga tungkulin. Katulad nila, ikaw at ako ay kailangang i-anoint ng oil o mapuspos para sa gawaing itinalaga para sa atin ng Diyos. Nakasulat mo sa Bible na ikaw ay pinili upang ipahayag sa mga bihag ng kasalanan ang kalayaang matatagpuan kay Jesus. Ang pagpupuspos na ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos upang maging kasangkapan niya para sa ibang tao. Doon po sa aklat ng Levitico, Kabanatang 8, talatang 12, nakasulat po, pagkatapos binuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron bilang pagtatalaga sa kanya sa Panginoon. Ang layunin po ng pagbuhos o pag-anoint ng langis sa ulo ni Aaron ay bilang pagtatalaga sa kanya bilang pari ng Israel. Sa unang Samuel naman, Kabanatang 16, talatang 12, yung ikalawang bahagi hanggang 13. Kaya ipinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila. Magandang lalaki siya, mamula-mula ang mukha at maganda ang mga mata. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis dahil siya ang pinili ko. Now, huwag niyo pong isipin na ang pinili ng Diyos at kailangang pahiran ng langis ay ang mga magagandang lalaki lamang. Mamula-mula kailangan ng kanilang kutis at maganda ang mga mata nila. Hindi po. Ngayon, ipagpatuloy natin sa talatang 13, kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Simula po nang mapahiran ng langis si David, napuspos po siya ng Holy Spirit. Ang sabi naman po ni Jesus sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 4, mga talatang 18 at 19, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sa aklat naman po ng Gawa, Kabanatang 10, talatang 38, yung ikalawang bahagi, nakasulat po, binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na spirito at kapangyarihan. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinasaniban at pinahirapan ng dyablo. Now, ano ang naging bunga ng pagpuspos ng Diyos kay Jesus? Naipangaral po ni Jesus sa mga dukha ang magandang balita. Ipinahayag niya sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Pinalaya niya rin ang mga inaapi. Pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng dyablo. Kapatid, gayon din naman, ang presence ng Diyos ang nagbibigay kapangyarihan sa iyong paglilingkod. Kailangan mo ang Holy Spirit na siyang langis ng Diyos upang maging mabisa sa iyong ministry. May mga pagkakataon na ikaw ay haharap sa mga mahihirap na situations gaya halimbawa ng mga taong ayaw magpasakop o mga pagsubok sa buhay. Ang mga ito ay maaaring makapanghina ng iyong loob sa pagtupad sa gawain ng Diyos. Kung wala ang kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi mo matatapos ang ipinapagawa niya sa iyo. Ang Holy Spirit ang gumagawa ng pagkakaiba. Ang pagpuspos ng Diyos ay ang pananatili ng presence ng Holy Spirit sa iyong buhay. Tulad ng isang taong binihisan, ikaw ay binibihisan ng presence ng Holy Spirit, tanda ng kanyang kapangyarihang kumikilo sa iyo. Tandaan po natin, ang presensya ng Banal na Espiritu ay nagbibigay kakayahan sa isang tao para magawa ang kanyang ministry. Basahin po uli natin yung nakasulat sa Lucas, Kabanatang 4, mga talatang 18 at 19. Ang sabi ni Jesus,
Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ikalawa po, ang presensya ng banal na Espiritu ay tanda ng pagsang-ayon ng Diyos sa iyong buhay. Sa Isaias po, Kabanatang 61, talatang 1, mababasa natin, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Actually, ito po yung ineko ni Jesus nung sabihin niya po ang mga katagang ito rin sa aklat po ng Lucas 4:18 and 19. Now, sa pamamagitan po nito ay magagawa mo ring ipakita ang kapangyarihan ng Diyos kahit na sa mahihirap o imposibleng situations. Ikatlo po, ang presensya ng Diyos ay nagpapahayag ng kapamahalaan ng Diyos sa iyong buhay. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Lucas, Kabanatang 3, talatang 22. At bumaba sa kanya ang banal na spirito sa anyo ng isang kalapati. Ito po ay nung bautismohan si Jesus sa River Jordan. At may boses na narinig mula sa langit at nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." At doon po sa Lucas, Kabanatang 4, mga talatang 1 hanggang 4, mababasa naman natin, umalis si Jesus sa Jordan, napuspos ng banal na spirito, at dinala siya ng spirito sa ilang. Doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong yon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao." Now, sa Lucas chapter 4 naman, verse 14, nakasulat, bumalik si Jesus sa Galilea, nataglay ang kapangyarihan ng banal na spirito. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. At sa Lucas 4:36, namangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, anong uri ang ipinangangaral niyang ito. May kapangyarihan at kakayahan siyang magpalayas ng masasamang espiritu at sumusunod sila. So kapatid, binigyan ka rin ng Holy Spirit ng kapangyarihan laban sa mga karamdaman at mga gawa ng kaaway. Binigyan ka rin niya ng kapangyarihan upang gumawa ng mga himala. Ikaapat po, ang presensya ng banal na Espiritu ay ang kapangyarihan mula sa langit. Sa Lucas, Kabanatang 24, talatang 49, mababasa natin, "Isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit." Ang pagpuspos ng banal na Espiritu ay ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Ito ay nagmumula sa Kanya at hindi sa iyong sarili. Kung sa sarili mong kalakasan, wala kang magagawa. Ngunit dahil ang banal na Espiritu ay nasa iyo, ang Kanyang kapangyarihan ay tiyak na makikita sa mga taong maaabot mo. At ikalima po, ang presensya po ng banal na Espiritu ay tanda ng pagpapasakop natin sa Diyos. Ang pagpuspos po ng Diyos ay tanda ng pagsang-ayon niya sa ating buhay. Sa pamamagitan po nito ay magagawa nating ipakita ang kapangyarihan ng Diyos kahit na sa mahihirap o mga impossible situations. Kailangan po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para matupad po natin ang ating mga gawain, ang pagkakatawag po sa atin. Basahin po natin yung nakasulat sa Isaiah 61 verse 1. Pakinggan natin uli. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako na mangaral na magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila ay malaya na. Binigyan ka ng kapangyarihan ng banal na spirito laban sa mga karamdaman at gawa ng kaaway. Binigyan ka rin niya ng kapangyarihan upang gumawa ng mga himala. Sa Lucas 4:36, nakasulat po rito na mangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, anong uri ang ipinangangaral niyang ito? May kapangyarihan at kakayahan siyang magpalayas ng masasamang espiritu at sumusunod sila. Now, doon po sa Lucas 24:48 to 49, nakasulat naman dito, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.
Isusugo ko sa inyo ang banal na spiritong ipinangako ng Ama, kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Kapatid, kailangan natin, again ha, ang kapangyarihan ng Holy Spirit para mangyari po yung pagkakatawag sa atin ng Diyos at yung ipinagagawa niya sa atin. So pag-isipan mo itong mabuti, ang laki at lawak ng ating gawain. Una, ang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. Ang ikalawa, ang ipahayag ang kalayaan para sa mga bilanggo. Ang ikatlo, palayain ang mga inaapi. Ang isa pa ay ang ipahayag ang pagdating ng panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Katulad po ng patotoo ni Jesus na ang banal na spirito ay nasa kanya, kailangan hingin mo sa Diyos na bigyan ka ng Holy Spirit ng kapangyarihan para magawa mo ang itinalagang gawain sa iyo ng Diyos. Hangarin mo ang pagpuspos ng Holy Spirit. Doon nga sa aklat ng Zacarias, Kabanatang 4, talatang 6, yung ikalawang bahagi, atin pong mababasa, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking spirito. Ang ministry po ay maaari lamang gawin sa kalakasang ibinibigay po sa atin ng Holy Spirit. Kailangan po natin magpasakop at makipagtulungan po sa Kanya upang makita natin ang mga tunay na pagbabago sa mga tao. So mula ngayon, umasa ka sa Diyos at hindi na sa iyong sariling kakayahan. Ang ministry ay nagmumula sa Diyos at ang paraan upang ito ay matapos ay sa pamamagitan rin niya. Ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo, sa atin, para magtagumpay at maging effective sa ministry. Lagi mo itong tatandaan na ang pinagmulan ng kapangyarihan ay ang Diyos. May mga pagkakataon na ikaw ay mamamangha sa kapangyarihan at mga kakayaang ibinigay sa iyo ng Diyos. At maaring dahil dito, matukso ka upang maging mayabang sa iyong mga ginagawa. Tandaan mo, ang bisa ng iyong paglilingkod ay dahil lamang sa kanyang habag at kapangyarihan. Huwag kang magkakamali na angkinin ang glory na para lamang sa Diyos. Sabi nga niya, di ba? I will not share my glory with any other. Ang makapangyarihang buhay ay nakasalalay rin sa ating katauhan at integridad. Nakalulungkot isiping may mga taong pinuspos ng Diyos ang nabibigo dahil sa kapintasan ng kanilang katauhan at integridad. Iniisip ng iba na hindi makakakilos ang Diyos kung wala sila. At hindi naman yun tama. Ang unang hari po halimbawa ng Israel na si Saul ay puspos ng Holy Spirit at binigyan ng maraming kakayahan. Ngunit siya po ay nasira. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanyang ulo at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kapatid, huwag kang padadaya sa ganitong uri ng patibong ng kaaway. Ang iyong katauhan sa harap ng Diyos ay mas mahalaga kaysa anumang ginagawa mo para sa Kanya. So higit mong hangarin ang Diyos kaysa kapangyarihan. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihang kailangan mo. Ang kalakaran ay ganito. Hindi ka kailanman mauubusan ng kapangyarihan kapag ikaw ay laging nakaugnay sa pinagbumulan nito, ang Diyos. So naririto ang maaari mong gawin. Makinig ka mabuti. Una, manalangin at hilingin mo sa Diyos na ikaw ay kanyang puspusin at bigyan ng kapangyarihan at kapamahalaan na nagmumula sa Kanya. Ikalawa, lumapit ka sa iyong pastor, sa iyong spiritual leader, o sa isang mas nakatatandang mananampalataya. At hilingin mo na ikaw ay ipag-pray na bigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa iyong buhay. Katlo, manalig ka na walang imposible sa Diyos. Maging bahagi ng isang ministry at paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso at ng buong mong katapatan at buong mong kalakasan. At ang huli, gamitin mo ang kapangyarihang kaloob niya sa mga bagay na ipinagagawa niya sa iyo at ibigay mo sa kanya ang iyong pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, parangal, at pasasalamat. Hallelujah. So magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po may natutunan po tayo. Glory to God.